Mga idol, may dumating na electric pan dito na ayaw nang umandar. So, tingnan natin kung ano yung naging problema na ito. Siyempre, gagamit tayo ng tester dyan mga idol. Tapos, check muna natin to kung maganit or pre-wheel. So, ito mga idol ay maganit yung shocking niya. So, ibig sabihin na to na langis. So, ngayon, check natin yung AC cord mga idol. So, ganito yung tamang troubleshoot ng electric pan. So, ito. Meron tayo dito, tester, di ba? Tapos, yung dalawang probe, lagay natin dito sa AC cord. Yan, kabilaan. Tapos, lagay natin sa mga speed. So, meron siyang mga idol, 393 ohms sa number 1. Number 2, 333. Number 3, 273 ohms. So, ibig sabihin, buo yung thermal fuse niya mga idol. Kung putok ang thermal fuse niyan or open, wala kayong makukuhang reading dito sa tester natin. So, ibig sabihin, may chance na buo yung motor. Ito, take note mga idol hindi porke may nakuha kayong resistance sa motor na electric pan ay 100% na buo na yung motor. So, yun yung ibang pagkakamali ng mga newbie mga idol. May nakuha lang silang resistance sa motor na electric pan ay sinasabi agad nila sa customer na buo yung motor, 'di ba? Lalo na kapag nag-home service kayo, 'di ba? So, una-una, wag niyo muna sasabihin sa customer na buo yung motor kahit may nakuha yung resistance mga idol. Hangga't di yan nadadaluyan ng kuryente, hindi pa rin kayo nakakasigurado na buo yung motor. So, ngayon, bubuksan natin to mga idol. Tabi muna natin itong tester. Tanggalin natin to. Tapos ito, hilahin lang to mga idol. Tabi natin. Kasi, mga idol, kaya sinasabi ko sa inyo na hindi porke may nakuha yung resistance sa motor ay 100% na sure na buo yung motor. Kasi minsan, di ba, after nyo siya palitan ng buo yung shafting, capacitor, inassemble nyo na yung motor, tapos nung pinandar nyo na siya, nadaluyan na ng kuryente, yung pala mahina yung ikot, di ba, mahina yung ikot kahit bago na yung capacitor, di ba, tapos umiikot na siya ng baliktaran kahit bago na yung capacitor. Kapag ganun mga idol, kapag umiikot na ng baliktaran kahit na bago yung capacitor, ibig sabihin no, sira na yung motor. Kasi hindi naman iikot ng baliktaran yung electric fan kapag bago yung capacitor. Umiikot lang ng baliktaran yung electric fan kapag mahina na yung capacitor. So yun mga idol, tatandaan nyo ha. Kasi wag nyo muna sasabihin sa customer na buo yung motor. Kasi pwede kayo mag-abono dyan mga idol. Diba? Sabi mo buo yung motor. Diba? So yun mga idol. Tanggalin natin. Yan. Tapos dito mga idol, sa mga newbie at sa mga nagdi-DIY, pag wala kayong soldering iron, pwede nyo siya dito nyo siya putulin. Yan, dito. Para kapag ikakabit nyo, duduktungin nyo lang siya, tapos lalagyan nyo lang ng electrical tape. Para, ganon, pag wala kayong soldering iron. Pero kailangan may soldering iron kayo mga idol kung gusto nyo talaga mag-refer na electric pan. So, ako, ginagawa ko dito, yan. Iniiwanan ko siya ng tanda dito. Para kapag ibabalik natin, ay alam natin kung saan natin siya, hindi na tayo manghuhula. Pero kapag ganitong switch mga idol, sa ulado ko na yan kung nasa yung speed number 1, speed number 2, speed number 3. Pero kapag kayo mga idol, iiwanan nyo siya ng ganito yung kakonti. Para kapag ibabalik nyo, alam nyo na siya, hindi na kayo gamit ng tester, di ba? So alam nyo na kung siya sa ilalagay. So ganun lang mga idol. Palitan natin ito ng cable tie mga idol.
Kapag maglalagay kayo ng cable tie, dito sa may mga pinagtalian mga idol, doon nyo siya ilalagay. Sa may pinagtalian, mas maganda. Tapos ito, sikutin lang natin ito pataas. Tuyo na yung ano nyo, yung pam nyo. Tapos lagi nyo lilinisin yun dito mga idol. Yung pinaglalagyan ng bushing. Tapos ito yung dalawang bushing na ipapalit natin. Yan. Balik natin yung foam. Napakahalaga niya mga idol. Kasi dyan nag-i-stack yung langis natin. Ito, gagamitan lang natin to ng flat screw mga idol sa pagbabalik. Ayan o. Tapos pukpukin lang natin siya paikot. Sinisipon tayo mga idol. Tapos ito, balik natin. Tapos, pukpukin natin. Yan, okay. Yan, oh. Okay na yan, mga idol. Tapos ito, mga idol, lalagyan natin ito ng rugby paikot, mga idol. So, napanood natin ito kay Master Domes. Yan. Napanood natin ito kay Master Domes. Nilagyan niya dito ng rugby paikot. Para kapag nakatayo na to, di ba nakaganyan yan, nakatayo siya, ay hindi tutuloy yung langis, mga idol. Yan. Ibig sabihin, mag-stack pa rin yung langis dito. So, yung gagawin natin, lalagyan natin siya ng rugby, mga idol. Yan. Para medyo matagal matuyo yung langis, mga idol. May nag-i-stack dito. Hindi siya tutulo dito. So, ito, lalagyan natin ng langis, mga idol. Ay, ng rugby. So, hindi ko napapakita sa inyo, mga idol, kung paano tayo maglagay ng rugby. Para hindi na humaba yung video. Ito, mga idol, nalagyan na natin siya ng rugby paikot, mga idol. Yan. Okay. Para kapag nilagyan natin na ito, tingnan nyo, lalagyan natin siya ng langis, mga idol, na medyo marami langis. Yan, di ba? Yan, okay na yan, oh. Yan, kung mapapansin nyo, yun yung langis, mga idol, oh. So, kung walang rugby yan, mga idol, tutulo yan. Di ba? Kung walang rugby, tutulo yan, oh. Di ba? So, ito, hindi masama na manggaya ng diskarte sa ibang mga technician. Yung iba kasi, nagmamalaki pa eh. Di ba? Mga piling magaling. So, yan mga idol. Pwede nyo rin gayahin yung mga idol. So, ako ganyan na rin yung ginagawa ko. Nilalagyan ko na rin siya ng rugby paikot, mga idol. Para hindi tumulo yung langis. So, yun lang mga idol. Tapos, sa kabilang dito sa harap, hindi ko na ipapakita kung paano magpalit ng bushing. Kasi ganun lang din naman yung diskarte. Dito naman sa shafting, mga idol, ay palitin na to, mga idol. So, kapag mag-check kayo ng shafting, una, ito muna yung pang kakapa nyo. Yan, ganyan nyo muna. Kapag may mga nakapa kayong lubog na hindi pantay, mga idol, palitin na yun, mga idol. So, sunod, ito naman, yung kuko naman yung yung pangkakapa nyo. So, kapag may nakapa kayong gas-gas dyan, gamit yung kuko, ibig sabihin, palitin na yung mga idol. Yan, ito kasi may nakakapa na ako mga gas-gas. Ayan, oh. So, ito, papalitan natin to ng bagong shafting. So, kapag magpapalit kayo ng bagong shafting, mga idol, ay pwede nyong kailangan sukatin nyo yung sa likod, mga idol. Ito, kailangan susukatin nyo to. So, ito, pwede to. Yung sa may cable tie, sukatin nyo lang ganyan. Tapos, putulin nyo. Yan. Ganun lang. Yan. So, kapag nagpapalit kayo ng shafting, so, kailangan, ganito yung sukat pa rin, mga idol. Yan. Ganito yung sukat para walang maging problema. Okay? So, ito, hindi ko napapakita yung pagpapalit ng shafting. Madali lang to, mga idol. Pupukpukin nyo lang ito ng gamit yung martilyo. Tapos, kapag kakabit kayo ng bagong shafting, ganun lang din, pukpok ng martilyo, tapos
kailangan ganito yung sukat niya. Okay? Okay, napalitan na natin ng bagong shafting mga idol. Tapos, bago nyo ibalik yung mga spacer sa washer, i-check nyo siya kung malulutong na mga idol. Yan. Kapag malulutong na, palitan nyo na yon. Yan, oh. Ganyan nyo yung mga washer. Kasi minsan, may mga malulutong dyan. Kasi kapag yun ang ikinabit nyo, magkakaroon ng problema. Baka magkaroon kayo ng back job. Kasi baka mga isang oras lang ay masira na yung washer, di ba? Kasi nga malutong na eh. So, kailangan na check nyo, nalilinis nyo, matanggal yung mga alikabok bago nyo ibalik ulit dito sa may shafting. Tapos ngayon, a-assemble na natin mga idol. Saka yung clearance mga idol, isang washer lang na manipis katulad na ito. Yan, okay na yan, ganyan. Yung play, para hindi mabilis mag-init yung motor na electric fan. Kasi kapag masyadong malaki yung play mga idol, ay mabilis mag-init yung motor. So ito mga idol, kung meron pa akong mas manipis na washer dito, lalagyan ko pa siya, pero wala akong manipis na washer eh. Pero ito okay na to kahit ganito yung clearance. Yan o, pre-wheel na siya. Check natin yung capacitor niya mga idol, ko ilan pa yung natira. So ito 1.5 to mga idol, 1.5. So di-charge muna natin bago natin siya check yung capacitance niya mga idol. So meron na lang siyang 1 UF mga idol. So 5 na yung binaba niya. So ibig sabihin hindi na pwede ito mga idol. So papalitan natin to. So ito ipapalit natin na capacitor mga idol. Lagyan natin ng shrinkable tube, dalawa. May sinain mo, okay na ba to? So ngayon, bago natin tutuluyang i-assemble, syempre i-testingin muna natin to. Okay. Lagay natin to. So ngayon, lagay natin sa number 1. So ayan. Okay na mga idol, bali ang pinalitan natin dito ay bushing, shafting, capacitor. So ito, testing muna natin to bago natin ibigay sa customer. So yun lang mga idol. Salamat sa panonood.